Sir. Magandang umaga sa iyo, DJ Chacha. Kay Manong Ted. Good morning din po, Sir Lito. Thank you po for being on the show. Sir, hingi lang kami ng update. Nagkaroon nga po ng malawakang flight cancellations. Hindi lang naman po dito sa Pilipinas, maging sa ibang mga paliparan po sa buong mundo. Dahil pa rin po dito sa nangyayari sa pagitan po yan ng US, ng Israel at ng Iran. Diyan po sa atin sa NAIA, ano pong mga flights ang pinaka naapektuhan? At kamusta po ang direct impact nito sa operations din po ng ating paliparan? Noong February 28, nalaman nga namin na nagkaroon na ng airspace closure dito sa Middle East countries. So, naging maganda naman ang coordination natin with the airlines at saka sa ground handlers, even sa government. So, na-manage naman ng maayos. Noong February 28, 11 flights ang na-cancel. Ang affected dito around 3,400 passengers. Noong namang March 1, a total of 25 flights were canceled. About 6,800 passengers. So all in all, the past 2 days, 36 flights are naapektuhan involving 10,300 passengers. Pero napakaganda kasi na nangyayari yung suporta sa social media, sa radio, sa TV, na kung nag-create ng awareness agad na mayroong malaking problema nga sa Middle East, nabawasan ang pumunta sa airport. So hindi nagkaroon ng masyadong congestion. Saka nagkaroon ng advisory na agad through email ang mga airlines sa mga affected passengers. Ang PAL on February 28, hindi na sila tumuloy, although papunta na sila ron, yung flights to Riyadh, Dubai, and Doha. So bumalik na lang yung aeroplano. So immediately nag-coordinate kami sa Bureau of Immigration para doon sa restamping ng kanilang passports. Ground handlers and coordinating kami para maibaba agad ang mga bagahe dahil siyempre kailangan makuha ng mga passengers yung baggage nila. Yung Kuwait Airways din, hindi rin natuloy yung flight. Sa T3, mas marami dahil nandiyan ang kalimitan ng flights going to the Middle East. Nandiyan yung Emirates, Etihad, Qatar, Gulf Air at Cebu Pacific. So, yun nga, kaya umabot ng 10,300 passengers ang naapektuhan. Alright. So, simply said, Sir Lito, walang chaos sa airport na nangyari. Walang mga nagbubunto ng galit, no, sa mga tauhan diyan sa airport nga kasi maaga nakapag-advise ang mga airlines. At ngayon po, as we speak, wala na po diyan bang nagbabakasakali po na matuloy yung flight? Pero mangilan-ngilan na lamang yun, dahil sabi ko nga, ay yung talaga sobrang excited. Siguro talagang gusto nila makaalis. Pero kahit ano gawin natin, basta sarado talaga yung airspace, wala tayong magagawa rin. Yes, diba? yes, opo. So pinapaliwanagan na lang nila, ang mga airlines naman, naglagay na rin ng service desk doon sa mga counters. Okay. Para kung ano man ang mga inquiries ng mga passengers, ma-address agad. Okay. Sige po. Ano ho ba ang papel ng NNIC sa ganyan pong sitwasyon na ang kanselasyon ay dahil po dito sa sitwasyon tulad nga na nangyayari po ngayon? So far po, para lang maintindihan ng tao kasi ang mga airline ngayon may kanyang sinasabi, yung pong iba, binibigyan ng libreng accommodation. Yung iba ho ay sinasabihan na libre na, lahat naman libre na po yung rebooking, etc. Ang NNIC ho ba, ano po ang inyong papel? Kumbaga, ano ho lamang ang hangganan ng inyong responsibilidad? Ang sa amin talaga ay siguruhin na maayos pa rin ang airport even with these problems na nangyayari. So ang coordination namin ay tuloy-tuloy sa airlines, sa ground handlers, sa immigration, sa customs, sa DOTR, sa aming regulator na MIAA so that we're all on the same page. Alam namin ang mga dapat na gawin ng bawat isa. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Manong Ted, ang ganda na nangyari. Mabilis ang naging action even ng immigration sa restamping ng passport sa mga na-cancel na sa mga nagbagi ka ng mga flight.
Ang DOTR mismo, through the initiative of Sec Banoy, immediately naglabas ng advisory sa lahat ng airlines na kailangan ay i-inform nila immediately yung mga affected passengers. Kung wala pa sa airport, ay dapat ma-notify na agad ang mga passengers para hindi na pumunta. At yun namang nakarating na sa airport ay mag-provide ng assistance lahat sa mga passengers. Pero dito kasi itong sitwasyon na ito tinatawag dito force majeure 2 eh. Opo. So walang responsibility ang airline para mag-provide ng halimbawa mga hotel, mga ganon. Pero you'll be surprised, merong isang airline na noong February 28 ay nag-offer sila ng hotel accommodation sa passengers nila. Pero all others ay hindi naman. Basta in-advise lang nila mga passengers na bumalik muna and they will be properly notified kung kailan mag-resume yung flight. Pero hindi lahat ng countries dito sa Middle East ay saradong airspace. Ang Saudi ay bukas, yung Oman bukas. Kaya even yung Cebu Pacific, after so many years, hindi sila nag-ooperate sa Saudi. Yesterday, nagkaroon ng inaugural flight ang Cebu Pacific going to Riyadh. Saudi Arabia? Yes, saka Oman. Tuloy pa yung flights nila. Siguro, hindi ko alam ang reason dyan, pero I suppose geopolitical na yan eh. Maaring hindi sila masyadong sumasama dyan sa mga pagluluhan dyan. So you're saying na ang PAL may flight today sa Riyadh, ngayon pong March 2nd? Wala pa silang announcement dito. Yung Cebu Pacific lamang ang alam ko na tuloy-tuloy. So you're talking about Cebu Pacific? I'm sorry. Yes, Cebu Pacific. Sila yung nagkaroon ng inaugural flight kahapon. Kahapon? Yung resumption of flight. Really, ha? Sa Riyadh, Saudi Arabia, tsaka sa Oman? Yes. Mm-hmm. Alright, sige po. Well, sa ngayon ho ba may mga kinakanlong na mga manggagawang Pilipino diyan sa OWA Lounge sa ating mga paliparan? Oo, meron tayo sa Terminal 1, sa Terminal 3, OFW Lounge yan. Kung marirecall nyo, ang NNIC ang nagpagawa niyan. Pero ang management and operations niyan ay iligay natin sa OWA. So, to my knowledge, ang guidelines na ginawa nila, ang maximum stay diyan ay 4 hours. Para dahil sa dami ng ating overseas contract workers na kailangan gumamit niyan, 4 hours. So, napakaganda naman ng feedback. Talagang nagagamit ng gusto yung lounge na yan at patuloy na maayos ang pagsiservisyo ng ating office staff. Yung pagkain ay maayos naman. Okay, sige po. Sir, ganito ha. Sigurado ba kayo doon sa informasyon ninyo? Baka ho magbigay ito ng kalituhan sa ating mga manonood at nakapakinig kasi yung pong Cebu Pacific sa kanila pong official na website ay nagsabi po na meron po silang sinasabi na kanselasyon ng flight sa Riyadh March 1 to 5. Dubai March 1 to 4. Just want to make sure kasi baka may mga nakikinig sa atin ngayon at kami pa masisi dito o kayo pa masisi dito ho sa inyong announcement na ito. Sigurado ho kayo dyan, Sir Lito? As of this morning, yun ang feedback sa amin ng aming operations team. Na natuloy yung inaugural flight ng Cebu Pacific going to Riyadh. Pero yung other flights nila, merong flight din ng Cebu Pacific sa Dubai, yun, patuloy na cancelled yun. Alright. So yung inaugural flight natuloy? Yes. Oo. Opo, natuloy ito. Kailan ito? This was Feb 28 o March 1? March 1. Kahapon? Yes. Okay. Pero ngayon, tuloy pa rin ang flight nila today, papunta po ng Riyadh. Anong oras ang flight nila? Naku ba, mga bandang gabi na yun eh. Okay. Well, anyway, sige po. So, sorry, Hester, ha? I just have to be, kumbaga dito matanong kasi nga gusto lang ho namin klaruhin kasi mayroon din pong advisory ang, ang airline para lang ho natin masiguro. Siguro we will have to call Cebu Pacific just to make sure ho
na kumpirmado itong balitang ito. But maliban po sa Cebu, Basta yung kahapon, Manong Ted, ay natuloy yung flight nila. Kung ngayon ay nagkaroon ng change, kung halimbawa ay yung flight mamayang hapon, kasi supposed to be daily flight to eh. Kung halimbawa kakancelin nila mamaya yon, I'm sure we will be properly informed. Opo, sige po, sige po. Okay. But siguro ho ngayon, dahil dito nga sa, ang laki po ng volume ng mga pasahero papunta po ng Middle East, no? So ngayon, mas maluwag ang airport, kumbaga. Yes, oo, maganda. In fact, yung on-time performance ay maganda, pero we're hoping na sana sa madaling panahon ay maayos na itong problema na to. Kasi alam mo naman, congested talaga yung airport natin, even doon sa mga parking stands natin, di ba? Meron tayong, even gumagamit tayo ng mga remote parking areas dito. So far, 7 aeroplano na ang dapat sana within 2 hours ay aalis. Di ba ganun? Ngayon, nag-i-stay na sila dito. Isa pa ang nasa regular na parking stand, 6 nasa remote parking areas. Tonight, magdarating na early morning yung mga cargo flights natin, mga freighters. Di ba? So, talagang problema. Kaya makikiusap kami, makikipag-dialogue kami sa mga airlines na kung pwedeng mailipat nila ang aeroplano nila either sa Clark or sa Cebu, kung assessment ay talagang tatagal to. Kasi mas magiging maganda ang operations natin sa NAIA kung yung mga parking stands na to magagamit natin ng gusto. Ayun. So, ang downside nito, nabawasan ho yung volume ng pasahero dito po sa ating mga paliparan, sa mga terminal, pero yung eroplanong stranded nakaparada diyan sa NAIA. Yan ho ang... yes, okay. oo. Alright. At ilang Emirates na nakaparada ngayon dyan? Sila may pinakamaraming flight, no? Oo, 3. Alright, sige po. So, kami po makikipag-ugnayan po sa inyo. Ano po, ha? Sir, dito po sa development Manong Ted. sa isyong ito. Alright, sige po. Okay, thank you very much. Salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!